Okay mga bata, karon mangutan ako, what is noun? Okay, ang atong topic karon mga bata is noun. So, what is noun? What is noun mga bata? Unsa ang noun? Okay, kabalo mo unsa ang noun? Okay. Noun names a person, place, or thing. Ang noun mga bata, nagpangalan siya og tao, person, place, lugar, or butang. Unsa gani itong noun mga bata? What is noun? Unsa gani ang noun mga bata? What is noun? Unsa ang noun mga bata? Noun names a person. So ang noun nagpangalan siya, names. Nagpangalan siya og tawo, person, place, lugar, or thing, butang. So ang noun nagpangalan siya sa tao, lugar, og butang. Okay? Muna siya ay noun. Pangalan sa or nagpangalan siya sa tao, lugar, og butang. Na butang. Thing. Okay, there are two kinds of nouns mga bata. There are two kinds of nouns. So duha ka kaning klase sa nouns mga bata. Naatay proper noun, napod tay common noun. So tumbalik ko na ang duha ka klase nga nouns. Two kinds of noun, duha ka klase sa nouns. So naay proper noun, common noun. Okay? Duha ka klase sa mga noun. So proper noun og napod tay common noun. Kani sila. So proper noun. So unsa man ang proper noun mga bata? Unsa man ang proper noun? What is proper noun? Okay? It is, so ang proper noun mga bata, it is a name of a specific person. So pangalan siya, okay, ang proper noun mga bata, pangalan na siya sa specific person. Specific ba? Tiyak nga tao mga bata. Specific, tiyak. So, specific mga bata, tiyak sa Tagalog. So, sa Bisaya, tininuod nga tawo. So, pangalan siya sa tininuod nga tawo or tiyak. No? Tiyak na tao. Or kanang tinuod nga tao. Specific. Specific yun ba? Then, place. So, specific pod nga lugar. Tininuod nga kanang lugar ba? Unsa jud ang iyang pangalan niya, saan nga lugar, specific jud ta. So mo na siya specific place, lugar. Pangalan sa usa ka lugar mga bata, no? Pangalan sa usa ka lugar, specific jud siya. Kung unsa jud na siyang lugara. So mo po ni sa specific person, kanang sa specific person kanang iya yung unsa jud na siya pangalan jud ana nga tawhana, no? Specific jud ta. Oh, panigurado ba kung unsa jud na siya nga pangalan nga tawhana, tauha. Tiyak na tao, specific person. Then specific pod nga lugar, kung unsa jud na siya nga pangalan nga lugara. Mo na siya specific place. Then specific thing, butang pod jay specific thing kanang pangalan pud sa specific jud nga butang. Unsa jud na siya nga unsa jud na ipangalan jud na nga kana nga butanga. So specific jud ta. Tiyak jud ba? No? Tininuod unsa jud na siya pangalan jud ana niya. Kana nga butang, unsa jud na siya pangalan. Specific jud ta. Or event, pangyayari, panghitabo. So specific pud ta sa pangyayari or panghitabo. Kung unsa jud na siya nga event na kanang kuan panghitabo. So, kadita siguro
Anang sigurohon ba kung unsa jud pangalan jud na niya, specific jud ta. So ang event is panghitabo, pwede pod ka ng programa mga bata, programa. So specific siya nga event, kung unsa jud na siya nga event nga panghitabo nga programa. So unsa jud na siya pangalan ana niya, no? Specific jud ta siya, specific jud ta. So muna siya ay proper noun mga bata, specific jud ta kung unsa na siya nga tawhana, unsa na siya nga lugara, unsa jud pangalan na niya, o kana nga butanga, unsa pay pangalan jud na niya, no? Or event kanang programa or kanang hitabo. So unsa na siya, unsa jud na siya pangalan na niya. So muna siya proper noun. It is always written in capital letters. It is always written in capital letters. So ang katong proper noun mga bata, kanang proper noun is perminti na siya nasulat sa capital letter. So ang iyang permiro nga mga bata sa iyang word niya, no, sa noun niya, sa word noun niya is nagsugod siya sa capital letter. Anang kuan ba, dako nga litra, no? Dako nga litra. So capital letter, dako nga litra. So nagsugod siya sa capital letter. Ang proper noun. Okay, nakuha ninyo? Ang proper noun atong balikon, nagsugod siya sa capital letter. No? Ang word noun niya nagsugod siya sa capital letter, dako nga litra. So pasibot ang mga bata, proper noun na siya. Okay? Okay, example sa proper noun. So, muna ang mga example sa proper noun, mga bata. Okay, muna example sa proper noun, ha? Okay, girly. Girly. So, nakita ninyo, girly is a name of a person. So, name na siya, pangalan na siya sa usa ka tao. Pangalan sa specific nga tao. Si girly, no? Muna siya pangalan sa specific nga tao. Kanang tininuod jud ba or kanang tiyak jud nga pangalan sa usa ka tao, si girly. Di nakabantay mo nga nagsugod siya sa capital letter, tawo G. So ang iyang first letter mga bata sa ani nga word, so kani ang iyang first letter ani nga word is nagsugod siya sa letter G. So nakita nato ang letter G is capital letter siya, di ba? Ang letter G is capital letter siya, dako nga litra, no? Kung nakabantay mo, no, tanawa dako siya nga litra, letter G, capital letter G. So muna siya ang proper noun, nagsugod siya sa dako nga litra, letter G, no? Kitaawa na yung G, capital letter siya. So pasibuot mga bata, proper noun na siya. Okay, nasabtan? Basta nasugod sa capital letter, proper noun na siya. So, girly. So, name ni siya sa specific na tao, specific person. So, girly. Okay, sunod. Sunod nga word, mga bata. Sunday. Sunday. Ano nga Sunday, mga bata? Domingo. Diba? Na ay Lunes, na ay Martes, na ay Merkulis, na ay Huwebes, o na ay Biyernes. O na po Sabado. So, sunod sa Sabado, mo ng Domingo. So, muna siya. Ang English sa Domingo, Sunday. Sunday. Unsa English sa Domingo? Sunday. Okay, Sunday, Domingo. So, nakita ninyo mga bata nga nagsugod siya sa capital letter. So, unsa nga capital letter mga bata? Unsa man nga capital letter mga bata? Unsa man na siya? Okay, capital. Okay, what kind of letter is this? Unsa na siya nga klase nga letter? Okay, this is letter S. So, this is letter S, no? Capitalize siya. So, capital letter na siya. Ang letter is. So, muna siya. So, muna itong ilhanan sa proper noun. Basta, magsugod siya sa capital letter. Okay? Sunday, Domingo. Proper noun na siya, mga bata. Okay, sunod. Filipino. Filipino. So, ang Filipino, mga bata,
nakabantay mo, nagsugod siya sa capital letter, no? Unsa nga letter mga bata? Letter F. So, it is letter F. So, nagkuan siya, nagsugod siya sa capital letter. Letter F. Okay. So, Filipino, kani siya, kani nga noun is, kani nga klaseng nga noun, mga bata, mo ni siya ang proper noun. Okay? Proper noun siya, tungod kay, nagsugod siya sa capital letter. Nawa, oh. So, letter F, siya. Ang letter F, capital letter. So, the letter F is capitalized. Dako siya, ang letra. Okay? Nasabtan, that is proper noun. Okay, next word. Okay, this word is Christmas. Okay? Christmas. Christmas. Pasko. Christmas. Pasko. So, Christmas, so nagsugod siya sa nag-start siya sa capital letter. It start with the capital letter. Letter C. So, this is letter C. It is capitalized. So, na dako ang iyang letter C. So, Christmas. So, it means that this word is proper noun. So, kani siya mga bata, mo ni siya ang proper noun. So, okay, nakuha na. So, nakita ninyo na nagsugod jud siya, no? As you can see that every word here, no? Every word here starting with the capital letter. Okay? Do you get it mga bata? Nasabtan ninyo? Okay, next example. Napabata example? Okay, napa-example na to. Okay, next example is Senate. Senate. Okay, nakita ninyo nga this word start with capital letter S. So, start with capital letter S. The next is, what is the next word? Okay, the next word is Saturday. Saturday. So, unsa man Saturday mga bata? Sabado, no? Sabado. So, the word Saturday, it start with the capital letter S. Okay? The word Saturday, it start with the capital letter S. Okay? S. So, it means that it is a proper noun. So, it means it is a proper noun. So, proper nouning Saturday. So, next word. So, this word is October. So, kani nga word mga bata, October ni siya. So, October. So, karong buwan na mga bata, October. So, karong buwan na, October. So, mingon gani kag October mga bata, buwan na siya. Okay? Buwan. Month sa English. So, month. Pag mingon gani ka og October, month na siya, no? Buwan. Buwan na siya kanang October. Specific lang na siya, no? Kaning October, specific lang na siya nga buwan or month. So, name of the specific month ni siya kaning October. Name of the specific nga month. Kanang specific yun siya ba nga unsa siya nga buwan. So, unsa ni siya nga buwan? October. So, specific siya. So, it means that this word starts with the capital letter O. Okay? O. Okay, capital letter O. So, nagsugod siya sa capital letter O. So, this word is a proper noun. Okay, proper noun siya. Why? Because it starts with the letter O. Then, this word, this noun is the name of the specific siya nga buwan. October. Okay? Next. Mr. June. Okay, Mr. June. Sa Tagalog, Ginoong June. So, lalaki ni mga bata. Basta mingon gani kag Mr. Lalaki na siya. Ginoong June. So, kaning June, pangalan na siya sa usa ka tao. So, ang June, pangalan na siya sa specific nga specific siya nga pangalan sa usa ka tao. So, June siya. Tao ni siya, pero na siya ay kanang muna siyang specific jud niya nga pangalan, si June.
So tao na si June. Pero specific pa na siya. So mo ni siya ang iyang pangalan niya. So Mr. June. So this word is a proper noun. Okay, because it start with the capital letter M. So do you see the letter here? So as you can see on the letter, it is capitalized, no? It's a capital letter M. So it means that it is pasibutan ng mga bata ito ay proper noun. Okay, Mr. June is a proper noun. So these words are the example of proper noun. Okay? So these words, Senate, Saturday, October, Mr. June, are the examples of proper nouns. So kabalo na mo unsay proper noun mga bata, no? Okay, kung nasabta na, okay, padayon ta, proceed ta mga bata. Okay, how about common noun? Okay, unsa man ang common noun mga bata? Okay, ang common noun mga bata, it is a name of a common person. Common siya nga person. So unsa man ang common mga bata sa Bisaya? Okay, when we say common mga bata, generally known na siya. Generally known. So pasibuot kanang nahibaluan na siya ba or inila na siya, nailhan na siya, no? Inila na or nailhan na or kanang generally known. So nailhan na siya sa tanan. So muna siya ay common noun mga bata. So balik ko na to, ang common noun is a name of a common person. So common, sa tong common gani mga bata, inila, no? Inila na or nailhan na, generally known na. So nailhan na siya sa tanan, no? So commonly isa common noun siya. Isa common person siya, no? Ang kaning common noun. So generally known, ilhan na siya sa tanan tao. Inila na siya o nahibaluan na siya. So munay common, munay pasibot sa common. So ang common noun mo ng common person na siya, place, thing, so or event. So place is common na siya nga lugar. Anang inila na siya nga lugar, no? Ilhan na, nahibawan na sa ubang tao, nailhan na sa tanan. So inila or nailhan na. Then thing, mga butang nga nailhan na pod siya, generally known na pod siya, nailhan na siya, inila na siya. So muna pasibuot sa common noun. Or event, panghitabo or kanang na mga programa. So inila na pod siya, so pasibutan na common noun na siya. Okay? Kaya kung balikon ha, common noun. So common noun, it is a name of a common person. Pangalan siya sa komuna, inila na, nahibaluan na sa tanang tao. So common person, so nailhan na nga tao. Then place, nailhan na nga lugar. Thing, nailhan na nga mga butang or butang. Mga butang or butang, no? Nailhan na, inila na. Or event, mga panghitabo or kanang programa nga inila na. So mo na ipasibot sa common noun. It is always written in small letters. It is always written in small letters. So nagsugod siya permi sa permi siya nasulat sa small letter. So nasulat siya sa gamay nga letra, small letter, gamay nga letra, small letter. So ang common noun mga bata, nasulat siya sa gamay nga letra. So sa iyang pinakaunang letra mga bata, nagsugod siya sa gamay nga letra. Okay? Natay mga example diri sa common noun. So atong tan-awon mga bata. So there are some examples of common noun. So let's see. Okay? Let's see the examples of common noun. Common nouns. Okay. Mayor. Okay, so nang mayor mga bata. So mayor, kaning atong mayor sa atong lungsod. So nabantayan ninyo nga small letter na siya. So nabantayan niyo no nga inyo nang nabantayan no nga small letter na siya. So that is common noun mga bata. It means that it is a
common noun because it start with the small letter. So nagsugod siya sa small letter. So this word starts with the small letter. So kaning word mga bata, salita, nagsugod siya sa gamay nga litra. So unsa nga litra? So kani ang una nga litra, letter M. So small letter na siya. So small letter M. Okay, next, festival. Festival, no? Festival. So festival mga bata, kaning pista, no? Pista or kaning saulog. So festival, pista or saulog. So nakita ninyo nga this word start with a small letter, letter F. So start with the small letter F. So it means it is a common noun. So it means it is a common noun. So common noun na siya mga bata, kaya nagsugod man siya sa letra nga F nga small letter, no? Small letter F. So that is common noun. So next is school. School, eskwelahan. So kaning eskwelahan mga bata, common na ni siya, no? Nailhana sa tanan tao, no? Inila na siya. So school, so it is common noun kay inila naman siya. So common noun na ni siya. Og na as we observe, as you can see in this word mga bata, it start with the, nagsugod siya sa small letter S. So small letter S. So it is a common noun. School, ilado naman siya, inila na. School, eskwelahan. Then start with a small letter S. S. So it is a common noun. So next is flower, buwak. So ang buwak mga bata, inila na po na siya, no? Buwak. So daghan kay mga bulak. So inila na siya, no? So munang flower, common noun na siya kay nailhan naman siya, naibaw naman siya sa tanan tao nga kailan naman sila buwak. So common na siya, no? Kanang ilado na siya. So generally known na siya, nailhan na siya sa tanang tao. So buwak. Then as you can see in this word, it start with the small letter F. So it means that it is a common noun. Okay, common noun is siya, ha? Okay. Okay, we have more example. Okay, classroom. Okay, classroom, silid-aralan diha sa atong classroom diha sa eskwelahan. Room na to, ba sa eskwelahan na to, kung eskwela ta sa atong eskwelahan. So di ba sa eskwelahan ay mga classroom. So diha ta mag klase, classroom. So classroom, so start with letter C. So classroom is a common noun. So what about soil? Soil. 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 So ang soil mga bata? Soil, yuta. Soil, yuta. Soil, yuta. So yuta. So kebalo naman ta. Tanan kita mga tao mga ta, kebalo na ta sa yuta. So it is a common noun. And it nagsugod pud siya sa letter S. So small letter S. So it is a common noun mga bata, ang soil. Okay, generally known naman siya, nailahan naman siya sa tanan tao, inila na siya, ilado na. Soil, yuta. So that is common noun. Okay, what about classes? Okay, the next word is classes. So what about klase, no? Mga klase. So it is a common noun. So nailahan naman sa tanan tao, mga estudyante, mga maestro, bisan dili mga maestro, mga ginikanan, sa tanan tao ilado na ni siya, mga klase. So classes. So it is a common noun. So this word is common noun. It start with small letter C. So letter C, nagsugod siya sa gamay nga letra nga C. Small letter C. So it is a common noun. Okay, what about
Friends, mga amigo, mga higala, mga amigo, mga amiga, mga higala. So friends. So kani pong friends mga bata, nahibalo na pud na ilado na pud siya nga kaning noun. Ilado na siya, ilado na siya nga word. So common noun na siya mga bata. Kaya nailhan naman siya sa tanan tao, no? Friends, mga amigo, mga higala. So friends. So it start with letter, nagsugod siya sa letter F, then it is na kwan siya, gamay siya, no? It start nagsugod din siya sa small letter F. It starts with small letter F. So it means that it is common noun. Okay? Common noun gani mga bata, generally known na siya. Nailhan na siya nga noun, pangalan, no? Pangalan sa usa ka tao, usa ka lugar, usa ka butang, or usa ka panghitabo, no? So or kanang animals pod, pwede pod animals. So mao na siya ang nouns. Common na siya, ilado na siya. Nakibalo na ang tanan. So that is common noun mga bata. So those are, so kanin siya. So katupong tong primero ani those are the examples of common nouns. Kani sila. These are the examples. These are the examples of common nouns. Okay? Because it start with the small letter, no? It start with the small letter. Mo na to itiman ang mga bata. Pag proper noun gani mga bata, pag proper noun gani, capital letter yun na siya. It start with the capital letter. Pag common noun, it start with the small letter. Okay? Okay, now, identify the underlined words if it is a proper noun or common noun. So, identify the underlined words if it is a proper noun or common noun. So, atong ilhon mga bata, identify. Mingon gani kag identify mga bata, atong ilhon, no? Atong ilhon. Kung atong ilhon ang katong gilinyahan nga mga salita, mga bata, no? Na may mga salita diri ang gi-underline ng gilinyahan, ato na siyang ilhon kung proper noun ba na siya or common noun na siya, no? Atong i-identify, atong ilhon ang katong mga gilinyahan nga mga salita. Kung kanang gilinyahan nga mga salita mga bata, kung kana ba siya, proper noun ba na siya or common noun ba na siya. So atong ilhon be. Example. Okay, the first one, the first sentence. We have an ant farm in our classroom. We have an ant farm in our classroom. So kaning unsa man siya? Kaning underline na to ang unsa man ang salita ang gilinyahan. So ang gilinyahan ang classroom. So what kind of noun is this? What kind of noun is this mga bata? Is it proper noun or is it a common noun? So unsa na siya nga klase nga noun? We have an ant farm in our classroom. Naami ant, may gani kag ant mga bata, amigas ba, no? Hulmigas, amigas. Amigas nga farm kanang mura gamay siguro na siya kanang mura siya, di ba nakailam mo kanang aquarium, di ba? Kung kag aquarium kanang paabutanganan sa isda, tapos na isda dito naglutaw-lutaw na tubig. So na aquarium. So kaning ant farm kay naman sa classroom mga bata. So na sure gamay nga kuan lang, no? Gamay nga sudlanan nya na mga amigas dito. Gipangbutang ang mga amigas ba. So mo siguro na yang gipasibot niya mga bata. We have an ant farm in our classroom. So naa ko ni ant farm sa in our classroom, sa atong classroom. So ang gilinyahan ang classroom. So kaning nga word nga classroom mga bata, so unsa man ni siya? Is it a proper or a common noun? Proper noun ba ni siya mga bata or common noun? So unsa ganit tong proper noun mga bata? Nagsugod siya sa capital letter, sa dako nga letra. Og ang common noun, unsa ganit tong common noun mga bata? Nagsugod siya sa small letter, gamay nga letra. So kaning classroom, nagsugod ba ni siya sa capital letter? Tanawa kaning classroom, nagsugod ba ni sa capital letter or nagsugod ba ni siya sa small letter?
So unsa ni siya nga klase nga kuan mga bata? Unsa ni siya nga klase nga noun mga bata? Proper noun ba ni? Is it proper noun or common noun? So classroom is a common noun. Okay, anong common noun man siya mga bata? Kay nagsugod man siya sa letter, nagsugod siya sa small letter. Okay, common noun siya tungod kay nagsugod siya sa small letter. No, it start with the small letter. That's why it is common noun. Okay? Then ang classroom po sa mga bata, ilado na po na siya, ano? Classroom, nailhan na siya sa tanang tao, classroom. So that is common noun. Okay, next sentence mga bata, the second sentence. Parents will visit our classroom on Thursday. Parents will visit our classroom on Thursday. Okay, again. Parents will visit our classroom on Thursday. Ang mga ginikanan mga bata, mama ug papa, mubisita sa atong classroom. Sa eskwelahan ba? Sa Huwebes. Thursday mga bata, pasibutan ng Thursday, Huwebes. Thursday. So, ang atong gilinyahan rin mga bata, ang Thursday. So, nakita na to ang gilinyahan ang Thursday. Muna ang gilinyahan. Thursday. So, what do you observe mga bata? So, unsa man nga litra or unsa man siya nagsugod siya sa capital letter or small letter? Nagsugod ba siya sa litra nga kuan dako or nagsugod ba siya sa gamay nga litra? Tanawa ninyo, Thursday, Huwebes. So, unsa man, nagsugod ba siya sa capital letter, sa dako nga litra, or gamay nga litra? Dako ba nga litra, capital letter ba siya nagsugod, or small letter, gamay nga litra? So, nakita ninyo, mga bata, sa Thursday nga word, so nagsugod siya sa, it start with the capital letter. Letter, unsa nga letter pod? T. Capital letter T. It start with the capital letter T. So it means that this word is proper noun. Proper noun na siya mga bata. Okay? Because it start with the capital letter T. So now mga bata, so you understand the two kinds of nouns. Okay, nasabtan na ninyo ang two kinds of nouns. So, sa itong two kinds of nouns, proper noun and common noun. Okay, nasabta na. Proper noun, it start with the capital letter. While common noun, it start with the small letter. So, those are the two kinds of noun. So, mo to siya mga bata, proper and common noun. So, types of noun to siya. Okay? So, I hope you understand.